Assalamualaikum! Prepared tayo today dahil a-attend kami ni Habi ng kasal ng kapitbahay namin. Hindi na dapat ako sasama at si Habi at mga bata na lamang sana, pero kaninang umaga lamang ay sinabihan ako ng nanay na umattend daw. Dahil ni isang beses ay hindi ako nagpunta sa function sa bahay nila. Paano sobrang nahihiya ako dahil wala naman akong kakilala. Isa pa, nagre-review kami ng mga bata para sa kanilang assessment test. Kilala nila kami gawa ng minsan ay nakakausap ko at sila din ang nagtuturo ng Quran sa mga bata. Pang ilang beses na rin akong naka-attend ng Pakistani marriages since I arrived here in Pakistan. And the function today is Rock City. O ito yung araw na ang bride ay susunduin at uuwi na siya sa bahay ng kanyang asawang lalaki. Alam niyo bang umaabot ng 1 week o minsan mahigit pa ang function sa Pakistani marriages? Hindi katulad sa atin na 1 o 2 araw lamang tapos na lahat ng ganap. Kaya napakagastos talaga ng kasal dito sa Pakistan. Pero syempre may mga ibang practical din naman na minsan hanggang 3 araw. But still, hindi pa rin biro yung gastos. Niyaya ko ang isa kong baby pero sobrang busy daw talaga siya. Kaya naman yung mga anak na lang ang kasama namin na sina Misam, Nadi Ali at Hob Ali. Yay, tawag nilang lahat sa akin ay mom. So ako na ang mommy ng lahat. Mabuti na lang din at hindi ako iniiwan ng mga bata. Dahil first time ko ding umattend sa hindi namin kamag-anak ni Habi kaya wala akong kakilala talaga. Pero pagdating ko sa venue, nagulat ako na may tumawag sa akin na isang baji. Na minsan ko na ring na-meet dahil pinakilala din sa akin ng kapitbahay namin. Naaalala pa talaga niya ako at siya na ang katabi ko sa hall function. Sa bagay, nag-iisa lang naman akong ibang lahi dito. Katulad ng ibang pamilyang Pakistani ay super conservative ng pamilya ng celebrant, kaya naman hindi ako masyadong nag-take ng video. After the marriage ay nagplano din kami ni Habi na bibili ng cake at didiretso kami ng mga bata sa bahay ni na Jeff Baji. Birthday ng kambal na kaibigan ng mga bata na sina Haram at Hatem. Nung nakaraang buwan pa nga, pero dahil nasa Dubai ako that time ay hindi rin sila naka-attend. Kaya today ay naisipan namin bumili ng cake para may pagsaluhan na rin, lalo kasama din namin ang mga pamangkin namin ni Habi. Nakailang invite na nga rin sa akin sina Jeff Baji mula nang dumating ako. At ilang beses na rin akong kinulit ni na kuya at bunso na mamasyal sa kanila. Nakilala nga namin ni Habi sina Jeff Baji dahil pinsan siya ni Ayasbay. Habang nakahinto kami sa daan, dahil bumaba sina Habi at Ayasbay para bumili ng cake, ay may lumapit sa amin sa sasakyan ng mga batang namamalimos. Wala naman akong dalang cash kaya sabi ko na antayin saglit sina Habi. Nakipagkwentuhan nga kami sa kanila. Syempre madami akong mga kasamang translator ngayon. Madami ding mga tanong ang mga bata na sinasagot naman ni na kuya ng seryoso pero madalas ay pabiro. Ang mga batang ito nga ay nag-aaral daw sila sa government school. Duda din ako kung alam kaya ng mga magulang nilang namamalimos sila. Bibihira ako makakita dito sa area namin ng mga batang katulad nila. Madalas kasi ay may mga tinitinda ng mga bulaklak o kung ano-anong bagay ang mga bata kaysa namamalimos. Hindi nagtagal, dumating na rin sina Habi. Dumiretso na nga kami kina na Jeff Baji. Ngayon lang din makakapunta sina Misam at Nadi Ali dito sa kanila. Pinagsasabihan ko nga silang lahat na mag-behave at huwag masyadong mag-iingay. Pero duda naman ako kung makikinig yan sila lalo at magkakasama silang lahat. Nandito na kami sa labas at waiting kaming pagbuksan. Surprise nga ang dating namin at kahit si Ayasbay ay hindi nagsabi kay Baji. Sabi ko nga paano pang nagkataon pa may pinuntahan sila di baka kami pa ang maso-surprise. Pero hindi naman pala dahil nag-offer ng prayer si Baji kaya medyo natagalan ng pagbubukas. Pagkalipas ng mahigit 1 buwan ay nagkita din kami ulit ni na Jeff Baji. Grabe, 1 linggo pa nga lang daw siya nakakabawi galing sa sakit. Ilang linggo din daw siyang pabalik-balik sa hospital gawa ng kanyang asthma at mataas na sugar. Kaya mabuti ngayon at magaling na siya. Alhamdulillah. Ang mga bata naman ay nagsimula ng maglaro kasama sina Haram at Hatem. Naku, siguradong wala na silang kapaguran. Maganda din naman kasi talaga dito kina Baji dahil may malawak silang area. Wala din yung isang aso nila at ginala daw ng isa niyang anak. May dumating din na isang kaibigan si Baji kasama ang kanyang mga anak na kaedad lang din ng mga bata. Kaya naging triple na ang ingay nila. Nakalimutan na nga nila ang cake at nakafocus lahat sa paglalaro. Syempre kami naman ni na Baji ay nagkwentuhan pero ilang oras lamang ay lumabas din ako para i-check yung mga bata lalo na si Bunso na may sipon ng ilang araw. At palagi kong sinasabihan magpalit ng t-shirt kapag sobrang pinagpapawisan na. Pero wala akong dalang extra ngayon kaya nanghiram na muna ako kay Hatem. Masaya ako dahil ang mga bata ay nakatagpo din ng mga kaibigan bukod sa kanilang mga pinsan. At kapag nandito kami ay talagang nakakapaglaro sila ng ganyan. Hindi katulad pag nasa bahay madalas ma-bored kaya naman computer games at TV ang libangan. Pero ngayon ay nililimitahan ko na rin talaga. Alhamdulillah at nakikinig naman sina kuya at bunso. More chikahan kung pwede nga lang isama ko lahat ng ganap pero syempre consider natin na magkaiba ang Pinoy sa Pakistani pagdating sa mga kababaihan. Merong may mga open-minded na gumagamit din ng social media pero karamihan pa rin sa kanila lalo na sa edad ni Baji na syempre preferred niya ang privacy.
Saglit lamang ay lumapit sa akin ang pinakabunso sa lahat ngayon. Nagsusumbong na hindi daw siya sinasali sa laro ng mga kuya niya. At gusto na lang niyang gamitin ang mobile ko. Pero konting lambing lang naman ay naging okay na rin ang aming hobe ali. Pinagpahinga ko na nga muna ang mga bata dahil maya-maya lamang ay kakain na kami. Mabilis lamang ang araw, madami na kami mga binata soon. Ngayon pa lamang kinikilig na ako. Ang popogi nga nila, mashallah. Sabi ko kay Baji na mga busog kaming lahat at mag-cut na lamang ng cake. Pero gumawa pa rin siya ng samosa at chanachat. Magluluto pa daw siya mamaya for dinner. Nag-start na kaming kantahan ng mga birthday celebrants. Hindi pa magkakatugma ang mga lines namin gawa ng mga bata. Pagkatapos mag-cut ng cake ay nakagawian na rin nilang kumuha ng kapiraso nito at sinusubuan ng birthday celebrant ang kanyang mga mahal sa buhay o bisita. Nung una honestly ay naiilang ako sa ganitong setup. Then na-realize ko, ginagawa na nila ito sa mga kapamilya nila at malalapit na kaibigan na talagang panatag ang loob sa bawat isa. After nga kumain ng snacks daw, sabi ni Baji ay magsisimula na siyang magluto pero grabe sa cake at samosa pa lamang sobrang busog na kami. Plus parang hindi pa ako natunawan sa mga kinain ko kanina sa kasalan. Kaya sabi ko wag na siyang mag-abala at maya-maya lamang uuwi na rin kami. Hayaan ko muna mag-enjoy ang mga bata saglit sa paglalaro. Kami naman ni na Baji at ang kaibigan niya ay sinara ang kortina para daw makapag-zumba kaya naman pinagpawisan din ako. After isang oras ay tumawag na sa amin si Habi at pinapauwi na kami dahil bukas may pasok pang mga bata. Ang damit nga ni Bunso ay puno na ng pawis. Naging masaya para sa aming lahat ang araw na ito. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!